Hello. Hello po, Papa Jack. Good evening po. Good evening. Magandang Evening hating po. gabi kung nasa Pilipinas ka. What's your name? Ara na lang po. Ara. Yung kanina, Ava. Ito naman, Ara. Ilan taon na si Ara? 49 po, Papa Jack. 49. Apo. 49. At asan ka po ngayon? Anong bahagi ka ng daigdig? Singapore po. Singapore. Anong temperature dyan, ma'am? Kanina mga 27, 28. Ganon. Umulan po kanina yun. Matagal ka na ba dyan sa Singapore? Opo, 22 years. 22 years. Anong buwan ang pinakamainit dyan, ma'am? Itong buwan po. Mainit po Ngayong sobra. March hanggang March hanggang kasi po unpredictable po yung weather dito. Minsan mainit ng umaga, tapos uulan ng hapon. actually Minsan naman napaka-erratic minsan ng diyan, iba ng weather, no. napaka-unpredictable siya. Kanina ng umaga ang init-init din, mga tanghali biglang bumuhos yung ulan. Ganun. Hindi siya pare-pareho. So, Parang Pinas din. 22 years ka na diyan, same na amo po. Hindi. Yung una, 13 years. Then ngayon, 6 years. Tagal na rin. Matagal na 6 years eh. May tanong ako sa iyo, Po. Ara. Alam mo na ba kung paano mag-Singlish? Opo. Pero ang tagal-tagal ko na dito, hindi talaga ako natuto ko mag-Chinese, pero more kami sa English. Kasi mga employer ko, mostly British sila. Kaya hindi ako kunti lang. Pero minsan pag nakipag-usap ka sa mga Chinese, kailangan mo mag-Singlish po. Singlish, di ba? English siya, pero may punto, di ba? Parang Batanggenyo, Tagalog yun, pero may punto siya, no? Then, meron siyang mga sa dulo-dulo. Halimbawa, magsasabi siya, yung tamang English, where are you going? Yeah. Where you go, ha? Like that. Where you go, ha? Where you go, ha? Ganun. You come back, ha? Ganun siya. You finish everything, la. May ganun, may la. May la, Ganun sila magsalita. You fix the house, la. Ganun, di ba? Tapos, ganun nga. Sabi, eat yourself, la. Minsan, di ba, you have yourself, ganun. If kung meron siyang iaalok sa'yo, have yourself. Minsan yung sasabi niya, eat yourself, like that. Parang ikaw nilang iintindi. Pero mga matatalino naman sila. Pero yung mga mostly nagaganyan, yung mga matatanda minsan na gano'n. Intindihin mo na lang. Anyways, Ara, saan ka sa Pilipinas, ma'am? Cavite po, Papa Jack. Cavite ka. Okay. Saan sa Cavite, ma'am? Gentry. General 3. Opo. Kailan ka nagbakasyon dito? Every year naman po, Papa Jack. Itong May nga, uwi na naman ako. Parang ayaw mo. Anytime naman pwede naman. Po? Parang ayaw mo umuwi. Umuwi ako. Lately, umuwi ako dyan. Almost 2 months, 1 month, ganyan. Nag-stay ako dyan. Okay. Kasi kailangan po Kaya kailangan umuwi. Bakit? Ba't kailangan? Dahil recently po, nagkasakit po yung tatay ko. Tapos, nagka-cancer po kasi siya. Tapos, ako yung nagbantay sa ospital. Tapos, pagbalik ko dito, after 1 week namatay siya. Balik na naman ako, ganun. Kaya tagal po nagpakasyon sa Pinas. Kailan nangyari yan? Ito lang po, last year. Last year. Okay. Opo. Okay. Ganun. Are you better? Kato paano? Medyo parang waves minsan okay, minsan ganun. Mayroon pang
Kasi ako kasi talaga nagpantay sa akin, Papa Jack. May, Kaya yun may din asawa yung ka na ba, itatawag ano, ko sa'yo. Ara? May asawa ka na ba? May asawa po ako, Papa Jack, pero in 20 years na na nandito ako, parang masabi ko, hindi ko alam. Hindi ko alam, ganun. Ano no? Andiyan naman siya, pero parang hindi ko alam kasi parang nag-uusap kami parang sa anak ko na lang. Parang hindi ko alam, pero yun nga po itatawag ko sa inyo, Papa Jack. Yung tatanong ko po Mm. kung anong nangyayari dahil ang dami ko kasing dahil sa mga magulang ko din na hindi ko masabing priority, pero kasi, ang nag-recently kasi, Papa Jack, ay not recently, mula pa kasi nung nagkaanak po kasi ako ng 2 months pa lang, iniwan ko na siya sa mga magulang ko para maghanap ng trabaho. Ilan ba anak mo, ma'am? Isa lang po, Ah, isa okay. lang. So, 2 buwan pa lang yung anak mo. Iniwan ko na sa mga magulang ko para Nag-Singapore, maghanap ng trabaho. nag-Singapore ka Hindi po, na. nag-Kuwait po muna ako, Papa Ah, Jack. Ay, hindi, nagtrabaho po muna ako sa Manila. Trabaho ko dyan sa may NAIA, yung dating NAIA pa na nasa sa Parañaque, gano'n. mm. Trabaho ko dyan. Tapos after ng NAIA, marami rin ako mga trabaho sa Manila dati. Tapos pumunta ako ng Kuwait ng 2 years. Mm. Gano'n. Tapos dito na sa Singapore. Mm. Sige, So yun nga. ano ang paglilingkod ko sa iyo? Hindi mo tayo nag-uumpisa magkwentuhan. Oh. Yun nga, Ah, Papa Jack, kukwento ko lang muna para makuha mo po yung mga kung saan ako galing na ba. Kasi yun nga po, yung mga magulang ko kasi 2 months pa lang nag-alaga na po yan ng anak ko. mm. Tapos po, syempre, pag nagpaalaga ka sa magulang mo, hindi lang ibig sabihin na anak mo yung tutulungan mo. Kasi nakita ko kasi yung hirap ng buhay namin noon. Kaya nung nabuntis pa ako, parang sabi ko wala na akong pag-asa. Pero nag-try talaga ako na makapaghanap ng trabaho para makabawi sa magulang ko dahil sa disappointment nila sa akin. Kaya nagtrabaho ako kahit alam mo dapat hindi pa pwede. So kailangan. So hanggang na nagtrabaho ko, hanggang nagpapadala ko ng pera sa kanila, naging nagtrabaho ko sa abroad. So medyo okay na. Pero yun nga, yung sinasabi ng tatay ko lagi sa akin, ako daw yung black sheep sa pamilya nga. Kasi parang ako daw yung lagi niya sinasabi, hindi marunong bobo, yung tanga, yung ganun. So parang nung nabuntis ako, na-realize ko yun na kailangan ko bumawi sa kanila, paipakita sa kanila na hindi ganun, Ilan ba hindi kayo pa tapos. magkakapatid? Ilan kayo magkakapatid? Apat Pang po, ilan ka doon? pangatlo po. Pangatlo. So, after mo, bunso Mm, na yon, di ba? opo. Ah, So, okay. yun nga po, Papa Jack, na Mm. kahit anong bigay ko sa nanay ko, sa tatay ko. Nanay ko, na-appreciate niya. Mm. Kahit nagpatayo na ako ng bahay para sa kanila. Kasi yung bahay namin dati, nasisira na ng bagyo. Parang, ganun Mm. ba? Tapos, actually, Papa Jack, yung nasa probinsya. Ngayon, nasa Manila na kasi ako. Dati, nung nasa probinsya pa ako, kasama ko yung mga magulang. Tapos, Mm. yun nga, nagpagawa ako ng bahay. Tapos pag nalasing yung tatay ko, pag umuwi ako, nagbabakasyon ako, sinasabi niya na hindi naman ako natutuwa sa mga pinagagawa mo na to eh. Parang ganun siya lagi. Pero yung pagtrato nila sa anak ko, talagang maayos. Maayos talaga yung binabantayan nila, asikaso nila yung anak ko. Pero pagdating sa akin, yung tatay ko lang naman, yung hindi ko alam, mainit ang dugo niya sa akin, hindi ko alam. So, pero hindi pa rin ako nagtanim ng galit. Mm. Kasi magulang mo yun eh. Okay. Hanggang na pa po Jack, nandito na ako na Singapore. So, medyo okay na siya sa akin kasi parang nakikita nga niya na bumabawi na ako. Mm. Ganun. Tapos nung recently lang, siya yung sabi ko sa kanila kasi siyempre hindi ba uso yan na kukuhanan mo ng mga, ano ba yun, funeral, ano ba yun, Papa Jack, pag namatay sila, meron silang, Oh, yung ano, hindi yung plan. ko
Oo, yun yung burial plan, sorry, burial Mm. plan. So sabi ko sa kanila, "Nay, kuhanan ko kayo nito kasi ano, hindi natin alam balang araw." Tsaka kasi Papa Jack, sa 4 kaming magkakapatid, may mga asawa na rin kasi sila ta's marami silang anak. So hindi ko sila maasahan magtulong sa magulang ko kasi nga ano sila, yung ano nila, yung mga anak nila, sa nila ano yung pang-paaral, yung pangkain, kulang na nga. So sa At madaling isa pa sabi, din, ikaw lang sa inyong 4 na magkakapatid ang nagbibigay regular. upo Papa Jack. Hindi kasi ano sa'yo package deal kasi iniwan mo yung anak mo, damay yun eh. Hello? Hello? Pusa talaga. Hello? Ara? Wala po. Hello? Ano nangyari sa'yo? Bakit nag-aalala kami sa'yo? Ba't nawawala ka? Hello? Ara? Hello Papa Jack, hello Ano, Papa Jack. ano nangyari? Hello? Oh, Hmm. ewan ko, hindi ko alam nag-connecting siya. Sorry pasensya na po. Tapos po Papa Jack, yung mga kapatid ko hindi masyado nagbibigay. Kaya ang sinasabi nila palagi, nandiyan naman yung anak mo, so ikaw magbigay sa kanila. So Hindi wala kasi akong what problema I niyan. was saying sa'yo kasi naging package deal dahil sa nanay mo iniwan yung anak mo. Kaya Oo, damay-damay talaga wala yon. akong oo Papa Jack, wala akong reklamo. Masaya ako 'pag Mm. nabibili ng nanay, 'pag nagbigay ako, magbibili nila yung gusto nila at yun din naman ang gusto ko na mabigyan sila ng magandang buhay. Kaya nga nagsakripisyo ako, iniwan ko yung anak ko para lang hindi lang sa anak ko, para sa amin naman yun. Mm. So, ngayon nga Papa Jack, to make the story short, naka-graduate yung anak ko sa kolehiyo, 4th year siya, Mm. naka-graduate siya, nakapagtrabaho siya. Ngayon Papa Jack is ito na, Mm. 2022, sabi Mm. ng ate ko, "Bakit ganyan yung tatay natin, parang kailangan bang ipa-check up 'yan?" Kasi chain smoker kasi sa Papa Jack, Mm. hindi mo Mm. siya matigil ng sigarilyo niya. So Mm. pina-check up namin, Mm. yun sabi ng doktor na meron lang daw siyang TB, gano'n. So pinagamot namin yun siya. Pero Mm. hindi namin alam na bumalik na naman kami sa ospital, pina-check up ulit, pina-X-ray, MRI, hindi ko alam kung ano yun. Meron siya palang bukol sa baga na malaki na at Mm. sinabi ng doktor na stage 4 na Mm. yung sakit niya. So, hindi namin alam kung anong gagawin namin. So, sabi ko, paano yan? Hindi natin pwede i-chemotherapy kasi sabi ng doktor, baka hindi kayanan ng katawan niya kasi 72 na siya. Baka Mm. daw ano siya, kasi payat-payat pa. Mm. So nung inano na siya, nung sabi ng doktor, so dok, sabi namin anong gagawin? I-sustain na lang ng gamot. Umpisa ng Papa Jack, meron kaming mga oxygen sa bahay, Mm. Mm. mga gamot. So sabi ko, paano 'tong gawin natin? Sabi ko, ay anak ko may trabaho na rin siya. So Mm. nagbibigay yung anak ko. Sabi ko, tulungan natin 'to. Eh mga kapatid ko, Papa Jack, ayaw magbigay kasi ganito, kulang pa nga, may mga estudyante sila. So ako Mm. naman, wala akong reklamo, magbigay ako, pera lang yan kikitain natin. Kahit sa anak ko sinasabi ko na tulungan mo ako kasi kailangan natin mapagamot si lolo mo. Sabi niya, oo ma, sabi niya walang problema yan. So yun yung Papa Jack na sabi ko, kailangan ko umuwi para magbantay sa kanya. Tapos nagpaalam ako, usama ko. Uwi ako kasi babantayan sa tatay ko. Sabi niya, o sige, sabi niya. Unang uwi ko, nagako ko sarili ko na ilalabas ko siya sa ospital, Papa Jack. Mm. So, nasa isolation kami eh. Tapos yung alam mo yung nakikita mo lahat-lahat na hirap niya sa buhay na nangangatog siya, kuwanan siya ng maraming dugo, Mm. kahit wala ng baga-baga na yung mga ugat niya. Nandiyan ako na nakatingin lang, tapos walang nurse. Pag kailangan ng nurse, tatawagan ko sila na pumunta. So, yung isang linggo ko sa ospital, Papa Jack, nakita ko kung paano magsakripisyo yung tatay ko doon. Tapos sabi ko, kailangan ko makausap yung doktor. Sabi ng doktor, ah,
hindi puwede. Sabi niya, "Wala na tayong magawa." Sabi niya. Sabi ko, "Doktor, kailangan ko na lang ilabas yung tatay ko 'pag ganito." Sabi niya. Mm. Sabi niya, "Sige kung gusto mo." Kasi yung tuwing hapon kasi Papa Jack, pagdating ng 6:00, lalagnatin siya, hanggang kinabukasan na 'yan. So ginagawa ko, pinupunasan ko 'yan ng towel. Sabi ng doktor, "Sige, 'pag hindi siya nilagnat in 24 hours, puwede kayong makalabas kinabukasan." So ang Hmm. ginawa ko Papa Jack, pinunasan ko siya ng pinunasan. Hindi ko talaga tinigilan kasi 3 days na lang babalik na ako ng Singapore. So nung ano na yun, sabi ko 6:00 na ng umaga hindi siya nilagnat ng umaga na nakaidlip lang ako Papa Jack. Siguro mga 5 minutes lang. Hinawakan ko siya, ang init na naman. So umiiyak na ako kasi hindi siya makalabas. Sabi ko gano'n. Pero sabi ko sa doktor, "Dok, nano-notice ko na 'pag nilagnat siya, bibigyan niyo lang siya ng paracetamol tapos magiging okey na siya. Why is it na hindi ko na lang siya iuwi? Yun na lang ang gagawin." Kasi sabi ng Actually, tatay yung ko kaya ganyan, call naman ng kamag-anak yan na iuwi niyo yung ano. yun nga po Papa Kaya Jack, lang sabi pipirma kayo kasi ng ano, ng DADA. Alam mo ano? waiver, Oo, waiver. Yung DADA, 'di ba? waiver. Discharge against doctor's advice. Meron 'yan eh. Opo. Tapos, Mm. kasi sabi na ng tatay ko, kailangan ko ng umuwi kasi gusto kong kumain ng gulay, gano'n, gano'n. Sabi ko, "Oo, pangako, uuwi kita." So, sinabi ko sa doktor, "Dok, uuwi kami." Sabi ko, "Iuwi ko na lang siya." So, sabi niya, "Itanong natin sa head daw." So, okey na, pinayagan kaming umuwi. Mm. Tapos 2 days, bumalik ako ng Singapore. Unang admit niya yung Papa Jack. Tapos after nung lumabas siya, Mm. ayun pa rin, gano'n pa rin yung sakit, meron siyang oxygen, gano'n. Tapos nung pangalawang after 3 months, inadmit na naman siya sa ospital. Yun na yung ano, ang inadmit siya ng May. Mm. Tapos sabi ko, "Paano 'to, gano'n na naman, inadmit na naman siya." Alam mo ba Papa Jack, na umiiyak ako sa ospital kasi nanginginig na yung tatay ko, hindi ko maintindihan. Pumunta ako dun, tinawagan ko yung kapatid ko sa video call. Mm. Sinigawan pa nila ako kasi hindi kasi kami magkasundo, yung inaaway nila kasi ako Papa Jack, kasi parang tingin nila sa'kin parang bida-bida ako kasi akin lahat, kaya mayabang ako. Paano ako naging mayabang, gusto ko lang naman na maging maayos at wala namang kahit binibigay sa'kin. Sana gusto niya hindi ako rin magbigay. Parang sinasabi nila na, "Hindi, akuin mo kasi marami ka namang pera, mayabang ka naman, eh." Yung dapat hindi yung gano'n, 'di ba Papa Jack, kasi magkasama tayo, magkapatid, dapat magtulungan tayo. So, nangangatog na yung tatay ko dun, hindi ko alam. So, tinawagan ko sila kahit ayaw nila kausapin. Sabi ko, "Tingnan yung tatay natin." Tapos umiiyak na ako. Sabi, sinigawan nila ako, "Bakit naiyak nang iyak diyan?" Sabi ko, "Tingnan niyo naman yung sitwasyon. Ako yung nag-aano dito, alam ko yung sitwasyon kasi sigawan niyo ako. Pinapakita ko lang sa inyo kung anong sitwasyon ng tatay natin." Pero wala pa rin Papa Jack, galit pa rin sila sa'kin. Mm. So, hinayaan ko, ginawa ko responsibilidad ko bilang anak. So, nilabas ko na naman siya ng ospital. Sabi ko, hindi ako uuwi ng Singapore hanggang July kasi birthday niya. So, sinabi ko sa kanila na uwian natin kasi alam ko na parang hindi na maganda yung ano niya Papa Jack. Mm. Sabi ko, yung birthday niya kailangan natin parang medyo maraming handa, imbitahin natin lahat ng mga kamag-anak, yung gano'n. So, nakita ko sa tatay ko na masaya talaga siya nung birthday niya na yun, Papa Jack. Mm. Hanggang na sabi ng nanay ko, sabi niya, "Ning," sabi niya, "nakikita mo ba tatay mo parang malungkot?" Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, "Siguro may inaantay siya." Sabi ko, "Sino inaantay?" Sabi niya, "Alam mo bang may kapatid ka sa labas?" Sabi ko, "Ha? May kapatid ako sa labas? Bakit niyo sinabi sa'kin yan?" Sabi niya, Sino may sabi sa "Ayaw, niyan? nanay ko po." Mhm. So nangyari ito habang Kasi nasa abroad ka? kasi dati kasi alam na ng nanay ko, tinatago niya pala. Mm. Tapos nilapitan ko yung tatay ko, sabi ko, "Gusto mo bang hanapin ko yung anak mo?" Sabi ko sa kanya, napatingin siya, "Ha? Na alam mo na?" Sabi ko, "Oo." Sabi ko, "Ibigay mo sa akin yung address, pupuntahan ko siya. Kung yun lang naman ang gusto mong makita at inaantay mo."
Tapos yun, binigay nga niya Papa Jack. So, umagang maaga, umalis ako ng bahay. 5:00 ng madaling araw. Dumaan ako sa simbahan. Sabi ko, hindi ko alam saan ako mag-umpisa maghanap. Mm. Nagdasal ako, bigyan mo ako ng way. Paano ko siya hanapin? So, sa palengke kasi yun yung nakatira yung nanay niya. Doon daw nagtitinda. So, Mm. mula una ng palengke, nagtanong, kilala niyo ba 'to? Kilala niyo? Sabi, hindi. Hanggang na dumating ako sa pinakagitna. Sabi nila, oo, kilala ko. Sabi ko, saan siya? Sabi niya, andyan sa may, sa kabilang kanto. Di So, pinuntahan ko siya, wait lang, Papa Jack. shortcut tayo. Sa madaling sabi, nahanap mo. Nahanap ko po yung babae, Papa Jack. Mm. Tapos, nung nakita ko siya, sabi ko, ate, may gusto lang sana akong itanong, kilala niyo po ba ito? Yung sinabi ko, yung tatay ko. Sabi niya sa akin agad, matagal na yun, tapos na yun, wala na akong ano sa kanya. Sabi ko, hindi ko, kailangan ko talaga makita. Asan yung anak na sinasabi niya? Tapos napatigil yung babae. Sabi niya, ay wala dito, wala, nag-aaral siya, malayo siya. Ilang taon na yon? Tapos, Ilang taon na? 16 na po, Papa Jack. 16 na. Di umiyak ako sa harapan niya kahit maraming tao. Sabi ko, parang awa mo na pala yung tatay ko. May sakit yung tatay ko ngayon. Sabi ko, di pahanap mo siyang bata. Ibigay niyo po sa akin yung uwi ko. Tapos parang siguro na niya na, sabi ko, hindi ako galit sa inyo. Tapos na yun, sabi ko, yung bata lang gusto ko makita. Mm-mm. Tapos sabi niya, sige, balikan mo bukas. Sabi niya sa akin, Papa Jack. So, sa madaling sabi, nagkita yung bata at tatay mo. Oo, yung umaga na yun, nung gabi umuwi ako. Tuwang-tuwa ako kasi sabi ko, may magandang balita sa'yo. Sabi ko sa tatay ko, kasi hindi na siya makalakad, Papa Jack. Nakahiga na lang talaga siya, naka-diaper, ganun. Mm-mm. Sabi ko, nahanap ko yung anak mo. Nakita ko sa mukha niya na parang natuwa siya. Mm-mm. So sabi ko, bukas ng umaga, pupunta ulit ako doon sa may palengke. Kukunin ko na yung bata, iuwi ko dito. Tapos yung bata na to, nagtatanong siya sa akin, tawag niya sa akin tita. Hindi niya alam na magkapatid kami. Mm-mm. Tapos, yung sabi ko, uwi tayo sa bahay. Sabi niya, saan bahay? Sabi ko, sa bahay namin. Saan yun? Sabi niya, doon na tayo yung papa ko nakatira, sabi ng mama ko. Sabi ko, mamaya makita mo siya. So, tuwang-tuwa yung bata. So, hindi na sila nagkasama ng tatay mo na matagal? Hindi po. Nagsama lang sila mga hanggang 3 taon na. Sige, 4 na shortcut taon tayo na. ng konti. Nagkita sila ng tatay mo. Opo, Papa Jack, nagkita sila. Pagdating ko sa bahay, pagbaba namin ng tricycle, yung tatay ko nandun na pala nakaabang sa labas ng nakahiga. Alam mo, Papa Jack, hindi siya makabangon na. Biglang bumangon mag-isa. Pero hindi naman nakalakad. Bumangon lang yung katawan niya, ganun. Tapos nakita ko yung yakap niya sa bata na parang naging siya, Papa Jack. Nung day na yon, kumain silang dalawa, naglaro sila ng baraha, basta parang wala siyang sakit. Ganon. Sabi ko nga, kung alam ko lang na yung bata na lang ang gamot, hindi na ako nagsakripisyo eh. Yan na lang inuwi ko eh. Tapos yun na, Papa Jack. After 3 days, bumalik na ako ng Singapore. July 19. Tapos, yung bata, sabi ko, pwede ba dito ka muna sa bahay? Samahan mo siya. Tapos sabi niya, oo nang. Sabi niya, sige te, samahan ko siya. So, July 19, bumalik ako. Tapos, no August, nandiyan na yung bata sa bahay. Pero yung nanay ko, galit na galit sa bata. Lagi niya sinisigawan. Sinisigawan niya yung bata. Naintindihan ko din naman yun kasi siyempre siguro nasasaktan siya. Pero sabi ko, pakita mo na lang na okay ka kasi para lang sa tatay, para maging maayos lahat. So, August 8, na-admit na naman siya sa hospital, Papa Jack. Holiday dito August 9. Pumunta ako ng Malaysia. Pero gabi na yun, sabi na na-admit siya. So, binabantayan ko. Alam mo ba, Papa Jack, na August 9, 2:00 ng hapon, nasa video call kami lahat. Sinabi na niya na nag-message na sila na lalagyan daw siya ng tubo, papayag ba kami, ganito, ganon. Sabi ko kung anong makakabuti sa kanya, gawin niyo para ma-survive naman siya kahit paano, sabi ko ganon. Ay, ito pa pala, Papa Jack. Meron pa pala akong nakalimutan ko.
yung August na yun, nag-away kami ng kapatid kong lalaki kasi sabi ko hindi ko na kaya, sabi ko. Kasi nasabi naman ng tatay ko na mag-ibenta yung lupa namin kasi para daw panggamot niya, pangkain niya. Kasi wala, hindi ko na kaya mapadyak kaya ako lang mag-isa eh. So sinabi ko sa kapatid ko, pinagalitan niya ako. Sabi niya sa akin, huwag mong pakialaman yan. Sabi niya, tsaka cancer yung sakit niya, magagaling pa ba yan? Sabi niya. So doon ako nagalit sa kanya. Kahit ganyan yung sakit niya, gusto ng tatay natin na makabili ng gamot, makabili ng pagkain na maayos. Kahit may cancer siya, bakit yan ang ganyan ka magsalita sa kanya? Ganun, kasi hindi naman natulong mga kapatid ko, Papa Jack. Ako lang. Tapos yun na nga, yung nasa hospital na, nasa video call kami lahat. Nakita kong nire-revive siya ng doktor. Tapos nakita ko talaga kung paano mag-flat yung ano niya. Iyak ako nung iyak nung sabi ko. Hirap kasi malayo ako. Tapos sa camera ko lang nakikita kung paano siya nire-revive. Tapos nag-flat lang talaga siya. Tapos wala na kaming magawa nun. Kinabukasan, nag-book ulit ako ng flight ko para umuwi. At doon ko na naman papadyak na umaga na yan nung 8. Binigay pala yung pera na pinambili ng lupa kasi bininta ng kapatid ko. Hindi man lang natikman ng tatay ko yung yung pinambili ng lupa na yun. Kinuha din naman ulit ng kapatid ko. Parang ang sakit ng papadyak na kailangan niya sana yung pera na yun. Hindi naman napakinabangan. Tapos nung umuwi ako, inatikaso ko yung burial plan na yun. Yung lupa ng libingan, lahat-lahat, inayos ko yung papadyak. Kumbaga parang wala na ako time sa asawa ko kasi parang na-focus ako doon at lahat. Hanggang na natapos na yung yung libing, lahat-lahat na yung papadyak. Bumalik na kami dito ng Singapore. Pero lahat ng hirap na mula nung nalalamay siya. Hanggang na parang ako yung nandiyan yung mag-asikaso. Hindi ako nila tinutulungan kasi nasa bahay siya mayroon kaming, yung bahay kasi ng nanay ko, doon kami nakatira. Yung mga kapatid ko, may sarili-sariling bahay. Pero sa tabi lang naman din namin. Nung bumalik kami dito bumalik na ako dito sa Singapore. Yun na, parang ang problema ko rin naman kasi papadyak alam mo yung asawa ko, parang hindi ko alam kung nagsiselo siya o ano. Kasi ako lang din eh. Parang hindi rin naman niya ako maintindihan or naintindihan niya ako na yung recently yung focus ko lahat-lahat sa magulang ko. Lalo na yung nanay ko ngayon mag-isa na lang. Ako rin naman yung gumagastos lahat ng gamot niya kasi meron din naman yung sakit. Parang lagi ako nakapokus sa nanay ko kasi wala na nga yung tatay ko eh. Ayoko maulit na mangyari sa tatay ko. Tapos ganyan na naman yung nanay ko. Ayoko, parang hindi ko siguro na talaga matanggap. Tapos yung ngayon yung asawa ko, parang halimbawa may papaayos ako sa bahay. Ako naman lahat papadyak yung magpapapintura, magpapadala ako ng pera. Pag magpintura, tapos sabihin ko nagawa na pa yung pintura, maayos pa. Tapos magbibidyo ko lang yan. Sabi niya, tingnan mo, ikaw na maghusga. Sabi niya, sabi ko, ikaw ang nandyan. Tapos hindi mo man lang tiningnan kung maganda. Tapos ako patatanungin mo, sinatanong naman kita, sabi ko. Tapos parang, alam mo, Papa Jack, since then, hindi talaga siya nangangamusta. Hindi man lang nagtanong, kumain ka na. Or kahit alam niyang may sakit ako. Wala talaga, Papa Jack. Wala. Hindi ko alam kung... Tapos nag-usap kami nung sabi ko, hindi ko alam kung may asawa pa ako. Parang hindi ko alam. Kasi may asawa pa na hindi man lang nangangamusta, hindi nagtatanong, kumain ka na.
anong ginagawa mo dyan? Wala talaga, Papa Jack. Hindi ko alam kung dahil ba sa mga magulang ko. Close naman yun sa mga magulang ko, Papa Jack. Pupunta naman yung magulang ko doon sa bahay namin sa Manila. Wala naman siyang problema. Pero yun nga yung ano ko sa kanya recently na parang pag tumawag ako palaging tumatawag. Hindi yan tumatawag sa akin. Ako lang yung tumatawag sa kanya. Tapos hindi man lang yan, basta wala. Pag-usapan lang kung magpadala ng pera, may bibilin. Yun lang, Papa Jack. Wala nang ibang, wala nang ibang, wala nang ibang topic na kailangan mag-usap ng ganito, ganun. Wala na. Kaya tinatanong ko sarili ko kung anong gagawin ko. Kung makabawi man ako. Kasi wala rin naman akong ginagawa para lang naman sa pamilya. Kaya nandito din naman ako. Hindi rin naman ako makauwi pa kasi andyan pa yung nanay ko rin na umaasa pa rin sa akin. Kaya ganun. Ano kaya yung Papa Jack? Ba't hindi nga siya nagsasabi ng mga ganun? May problema ba talaga kaming dalawa? O siya lang? Tapos ka na? Opo, masama na. Opo, Papa Jack. Actually, alam mo, Ara, hindi ko alam kung saan natin uuunahing pag-usapan yung kwento mo. Kasi I thought your problem was yung brother mo. Before that, I thought your problem was yung treatment ng tatay mo sa'yo. And then I thought your problem was your father having another child, no? Sa iba. I thought your problem was losing your father. And then I realized ikinuwento mo ang lahat ng yon because you want me to understand na yun yung mga factors kung bakit kayo ng mister mo ay hindi ganun ka-okay. Yun nga po, Papa. Okay. Ang dami po kasi nangyari. Alright, sige. Ganito, ano. Hindi ko alam kung dapat natin pakialaman to, Ara, or wag na lang, but the way I understood your story is that yung tatay mo o yung tatay mo, 'di ba, parang nanghihinayang ka na hindi niya napakinabangan yung pera niya, tama? Opo. I will not tell you na tama ka or mali ka doon. I will not tell you na tama o mali din yung kapatid mong lalaki. Pero magkaiba kayo ng pinanggagalingan. Opo, Papa. Magkaiba kayo ng pinanggagalingan. Nanggagaling sila sa idea na yun lang ang meron silang inaasahan. Ikaw naman nanggagaling ka sa idea na pera lang yan, kikitain natin yan. Tama? So magkaiba kayo ng panggagalingan. I'm sure if we look at it from where you're coming from, yung pagbebenta ng lupa, na late na nabenta yung lupa para mapakinabangan ng tatay mo, sinabi ng kapatid mo na kahit anong gawin natin, di ba? Parang there's no way you can save si Papa. Tama, di ba? Pareho kayo may point eh. Pareho kayo may point. Hindi ka tama, hindi siya tama, hindi ka mali, hindi siya mali. Magkaiba kayo ng pinanggagalingan. Well, sinasabi ko ito because di ba, kumbaga, in honor of your father, kayo magkakapatid, magbati-bati kayo kasi may isa pa kayong magulang. Yun nga po, Papa Jack, kasi kahit nung namatay na yung tatay ko, yung kapatid kong pangalawa, nag-okay kami dalawa, pero yung panganay, yung nakaburol yung tatay ko, dumating siya kasi dito rin siya sa Singapore. Nung dumating siya, inantay ko siya kasi papasok siya ng gate. Alam kong siyang dumating. Iniyakap ko siya, Papa Jack, para lang na magbati kami. Wala, tinulak niya ako eh. Kaya sabi ko, No. Okay, no. Stop right there, no. Hindi ko sinasabi sa'yo na pilitin niyo pag hindi pa kaya. All I'm saying is, do not close the doors.
So okay na, sapat na yon. Di ba? Yun lang. Huwag kayo magsara ng mga pintuan ninyo sa bawat isa. Opo, Papa Jack. Family kayo eh. Sometimes yung hatred, yung jealousy, yung frustration, yung anger, yung issues natin with kapatid, pamilya, sometimes that will die a natural death. Opo. Minsan hindi nyo kailangan mag-usap, magbabati lang kayo. Yun lang naman yung point ko. No? At ang wish ko lang sa part na yan, sana it will happen nang ma-appreciate pa ng nanay nyo na okay kayo bilang pamilya. Huwag na natin pag-usapan ngayong gabi kung kailan mangyayari yan. Ang importante, may intensyon kayo, especially ikaw naman yung kausap ko. Ang importante sa akin is may intensyon ka na maging okay kayo. Kung kailan man yan, only time can tell. Opo. Alright, now, let's go to to the issue of your husband. Yung pagkakakwento mo kanina sa akin, maliwanag na may guilt sa'yo kung bakit ganyan kayo mag-asawa. Opo, Papa Jack. Maliwanag yan, na hindi mo kayang ikubli na at some point, you blame yourself for not having that enough attention sa husband mo. In effect, hindi kayo nagkaroon ng sobrang lalim na bond. Tama? Opo, Papa Kasi Jack. you were too focused sa family mo. Alam mo Ara, I cannot fault you for having been so focused sa family mo. Kumbaga, you were there when you were needed. In the process, sakripisyo mo nga lang yung asawa mo, yung bond ninyo. Tama? Opo, Papa Jack. And now that you are realizing it, hindi po pwedeng wala kang gawin. Alam mo, a lot of OFWs, yan ang problema. Diba? Yung relationship ng dalawang tao, pag nag-abroad na yung isa, it becomes transactional. Kanina may nasabi ka, sabi mo, close naman sila ng nanay ko. Tama na? Opo, mabait naman po siya. Yung part na yan, ginagaslight mo yung sarili mo. Close sila ng nanay mo kasi siguro marespeto yung asawa mo. Pero hindi ibig sabihin na kayang punan noong closeness nila ng nanay mo yung dapat atensyon na nanggagaling sa iyo. Magkaiba yon. So hindi mo pa pwedeng i-equate yun na dapat okay kami kasi close naman sila ng nanay ko eh. No. Iba yung relationship niyo mag-asawa, iba yung relationship nila bilang biyanan manugang. Kasunod ka. Okay, now, total nabanggit mo naman ito. Ako naniniwala ko na kaya mo ito nabanggit kasi gusto mong ma-validate na yes, may point yung mister mo kung bakit nararamdaman niya. Right? Opo. Yan ka mag-focus ngayon sa mister mo. Mag-focus ka sa kanya. It's never too late. No? You're just 49 years old. Bata pa kayo. There's a lot of years ahead of diba? Ahead of you. Kayong dalawa. Sorry, Papa Jack. Kasi pag ako lang tumatawag sa kanya, tapos kahit birthday ko, alam mo yung, hindi man lang niya na, hindi ko alam kung nakalimutan niya. Basta hindi lang siya nagbabati sa akin kahit Pasko. Ako ang, sa kanya. It will not happen overnight. Papa Jack, hindi pa po namatay yung tatay ko. Ganyan na po siya. Matagal ka na sa ibang bansa. Maybe the spark was lost a long time ago. So hindi lang recently yan. Okay? Ano po? Hindi pa pwedeng sabihin na noon pa man ganyan. No. Trabahuin mo kasi ito nararamdaman mo nga na mayroong something eh. Hindi mo pwedeng ikatwiran yung mga kinakatwiran mo ngayon. If you want kung gusto mo na magbago yung dynamics niyong mag-asawa, huwag mo sabihin na dati pa naman siya, di mo mabati. Matagal ka nang wala sa system ng mister mo kasi you are not around. At hindi mo kasalanan yon.
Nagsakripisyo ka, you went somewhere. It wasn't your fault. Alam ko po, Papa Diba? Jack. Pero, Ang- ang point ko lang, naisakripisyo mo yung relasyon ninyo. Ngayon nararamdaman mo na naisakripisyo mo nga. Huwag mo nang pangatwiranan pa. Huwag mo nang pangatwiranan pa. Gawa mo na ng paraan. Total, ikaw nakakaramdam niyan. Am I making sense? Opo, Papa Jack, naiintindihan ko. Hello, Papa Jack. Yes. Sorry. Nawala po ko. Yun nga po, inaano ko. Gumagawa naman pa ako ng parang, Papa Jack. Huwag kang mainip. Natawag naman ako. Huwag kang mainip. Kasi minsan Matagal yan. sinisigawan lang niya ako. Sabi ko, bakit mo naman ako sigawan? Nagtatanong lang na nag-update ako sa kanya. Hindi sana yung mister mo na ina-update siya kasi matagal mong hindi nagawa. So huwag kang mainip. Opo, Papa Jack. Huwag kang magreklamo. Kung gusto mo ito maayos, huwag mong reklamuhan. Pero kung gusto mo wag yung maayos, di okay, sige. Look, your husband waited for a very long time na maipila mo siya sa priorities mo. Alam mo kanina, nung nagkakwento ka ng anak mo, nanay mo, tatay mo, inaantay kung banggitin mo yung mister mo, ni wala. Kasi po, Papa Jack, nag-abroad din po kami sa dati. Pareho Alam mo, kami ang dami ng mong katwiran. overseas. Ang dami mong katwiran. That's not helping you. It's not helping you. Wag mo nang pangatwiranan yung part na yan. It's not helping you. Kung hindi mo ito aayusin, sino aayos na ito? Ako? Baka maging kami. Papa Jack, lagi naman ako tumatawag sa kanya. Hindi nga yun ang point ko. It will not happen overnight. Okay po, okay po. It took a very long time para magkaroon kayo ng cold gap between the two of you. It will not happen overnight. You have to train him again that you're a part of his life and that he is a part of your priorities. Ano po, Papa Jack? Pag mo katwiranan na araw-araw mo ka tumatawag, sisigawan niya ako. Kasi hindi siya sanay. Para sa kanya, walang value na nag-update ka kasi ang tagal mong hindi ginawa eh. Nung hindi ka na gano'ng occupied na obligasyon mo, nag-update ka na. Siyempre offensive sa kanya yun. You cannot afford to be offended. Ganito, Ara, I'm not saying this is your fault. You did your sacrifice. Hindi ko sinasabing kasalanan mo to. Pero ikaw yung may gustong maayos kayo. Tama ba ako? Papa Oh. Jack. Tatrabahuin mo. Gagawa mo ng paraan. Tsatsagain mo. Willing ka ba? Opo. Diba? Ipaparamdam mo sa kanya na finally priority mo na siya. Kasi hindi mo siya priority eh. He's never been your priority. Alam mo yan. Tama mali. Tama po. Exactly. So kung meron siyang tampo, may galit, may gigil sa'yo, tatanggapin mo yon. Kaya mo yan, ano ka ba?
Kaya yan. Ikaw naman nagsabi, mabait naman yung mister mo sa'yo. Siguro finally nararamdaman na niya na nakakapagod ka na rin siguro intindihin. Diba? Wag ka muna ma-offend. Wag ka muna magtampo, wag ka muna magdamdam. Trabahuin mo. Kung gusto mo maayos, kung ayaw mo, di wag. Gusto ko pumayos, Papa Di Jack. Kaya trabahuin nga mo. po ako tumawag sa inyo. Okay, sige ito. Meron nga akong guilt sa sarili ko na, Yan, ramdam naman. pero pamilya ko, magulang ko yun, tsaka between sa kanyan. Kaya parang, Ay, nako. Hindi mo pa pwedeng banggitin yan. ayusin ko na po, Papa Hindi Jack. mo pa pwedeng sabihin sa kanya. Tatrabahuin. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na wag ka na magtampo kasi nanay ko naman, tatay ko naman yung inuna ko, pamilya ko yun. Oo, alam niya yon. Pero hindi mo para guilt trip siya sa part na yon. Di ba? Hindi mo pa pwedeng banggitin yan. Okay. When you're sorry, you're just sorry. Because if you justify your apology, you're not being sorry. Kung nakaantabay siya, ano gusto mo sabihin sa kanya? Sabihin ko na kanya na Sa kanya mo sabihin. papasensya ka na kung napabayaan ko lately yung pamilya natin dahil sa mga magulang ko dahil sunod-sunod yung problema natin. Problema ko. Kaya alam ko na ako lang din naman ang nagtatrabaho para sa pamilya sa nanay at tatay ko. Alam ko naman na mabait ka. Inaasikaso mo lahat. Gumagawa ka rin ng paraan. Nagsakripisyo ka rin. Nag-abroad ka din dati. So alam mo yung hirap. At alam mo yung homesick pag wala kang kasama. Matagal tayo hindi nagkita. Almost umpisa nung nag-asawa tayo, siguro ilang taon lang tayo nagsama. Tapos nag-abroad tayong dalawa. Wala tayong masyadong na-build na mga memories. Tapos nag-focus pa ako sa mga pamilya ko dahil gusto ko silang matulungan dahil sa hirap ng buhay. Alam ko naman na gusto mo rin maayos yung pamilya natin. Alam ko naman na wala naman yung mga third party or anything. Alam kong tampo lang naman to. Or meron kang tampo sa akin. Dahil sa mga nangyayari. Dahil lately talaga, kahit umuwi ako dyan, di tayo nagkikita. Dahil nandun lang ako sa mga magulang ko. Pero this time, aayusin ko, tatrabahuin ko para makabawi naman ako sa'yo. At hindi pa rin, malapit na rin naman ako mag-forgod. Dahil nga sa sinasabi mong umuwi ka na lang, ako naman magtatrabaho. Tama na yung sakripisyo mo, matagal ka na dyan. Gagawin ko yan. Tatapusin ko lang tong kontrata ko. Uwi na ako para meron naman ako time para sa inyo. Yun lang po, Papa Jack. That's good enough. Okay na yan. Yung may intention ka na Kanina na, ayusin. Papa Jack, basta mo lang talaga loob ko. Kanino? Kasi sarili ko din. Meron ako sarili ko. Hayaan mo na. Alam mo, wag mo nang sisihin pa ang sarili mo. You did what you had to do. And what happened already. Nakalipas na yan. Ang importante ngayon, what are you going to do with all the time left in the world? Opo, Papa Jack. That's the more important part. Opo. Common problem yan ng mga OFWs. Yan nga po, Papa Jack. Babawi ako. Uwi naman ako ng Yan. itong year. Tama. Ibigay mo ang lahat, di ba? Pag uwi mo, sabihin mo, buksan mo, papasukin ako. Bulaklak para sa... Pinapatawa lang kita.
Hindi, okay lang po ako. At saka kaka-recover lang. Okay na rin naman ako sa pagkawala ng tatay ko. Okay na rin naman kahit papaano. Yeah, he is now in a place where there's no pain and Yeah, suffering. opo. So, Alam ko po. diba, I hope you find solace sa part na yun. Mag-ingat ka palagi at salamat sa pagtawag, ha? Papa Jack, salamat po sa time na binigay niyo sa akin na God bless po. Bye-bye! Bye-bye po.